His Beautiful Punishment by Ashkians. Chapter 3. Tulirong palakad-lakad si Aya sa loob ng klinik habang hinihintay ang pagbabalik nina Rowena at Aki. Naroong pipilipitin niya ang mga kamay, kakagatin ang daliri at sindak na titingin sa pintuan. Pakiramdam niya ay biglang babalik. Doon si Javier at itatanong sa kanya kung bakit kamukha nito ang bata. Aya? Auntie! Auntie, umuwi na kayo ng probinsya ngayon din! Umuwi na kayo! Dinaluhong niya ang anak at tiyahin sa bungad pa lang ng pinto. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Naguguluhang tanong ni Rowena. Please, Auntie. Saka ko na lang ipapaliwanag. Basta ilayo niyo na po ang anak ko sa lugar na ito. Kumalat na naman ang lamig sa buong katawan niya at pumuputok ang pawis sa nagpupulso niyang balat. Any more minute and she is going to lose her mind. Mama! Mama! Lumipat sa kanya si Aki at nagpapakarga. Huminahon ka muna, Aya. Hinaplos ni Rowena ang kanyang likod at inakay siya para maupo sa kama. Pero pagkalapat pa lamang ng kanyang puwit sa malambot na higaan, ay nilamon na naman ang utak niya ng bangungot mula sa nakaraan. Miles informed her that Javier and Marie were in the suite prepared at the top floor. Parehas ng bagsak ang dalawa dahil sa alak na hinaluan niya ng druga. Hatred consumed her after Riva married Anne-Marie, and she started devising a plan how to break the couple. Hindi karapat-dapat si Anne-Marie sa pagmamahal ni Riva Andromeda. Sa kanya dapat yun. Pumasok siya sa pag-aartista dahil sa lalaki. Ginawa niyang lahat para magtagumpay at nang mapansin siya nito, akala niya maayos na dahil natangay na niya sa kanyang bakuran, si Riva nang makuha niya ang serbisyo, nito bilang kanyang bodyguard. Pero huli na rin pala ang lahat dahil pinakasalan nito ng ora-orada si Anne-Marie. Matagal niyang pinagmasdan, ang dalawang bultong nakahiga, nang magkatabi sa malaking kama. She fed Javier the white wine that way. He can no longer identify the strange taste of red wine with drugs in it. The effects of sleeping liquids will last 15 minutes. Lumapit siya at hinubad ang gown ni Anne-Marie. She had prepared a camera to get a live action. Ire-record niya ang pakikipagtalik ng babae kay Javier at ipapakita niya iyon kay Riva. Lumigid siya sa gawin ni Javier at ang lalaki naman ang inalisan ng saplot. Napasinghap siya nang tumambad sa kanya ang katawang tila, nililok ng mahiwagang mga kamay. His revolting muscles were like a designed stones in his body. Hindi na niya nahubad ang briefs ni Javier dahil nagising ito. Eyes are red, breathing is heavy, and he is groaning. His manhood is fully aroused, and screaming to escape out of the thin cloth hugging his groin, giving her a glimpse of its deceiving size inch by inch. The perfect tip of its arrowhead is moist, and scares the hell out of her. Nanlaki ang mga mata niya ng hablutin. Siya ni Javier at ibinagsak sa kama. Ang lakas! Sobrang lakas! Kulang na lang ay magbagong anyo ito at maging isang mabangis na halimaw. Nod ang tili niya ay bumalik. Sa kanyang lalamunan ng marahas, siyang halikan ng lalaki sa labi. He is consuming her and she can't fight because he's too strong. Like a madman under seizure. Nangisay siya sa ilalim nito. Nagpupumilit na makawala ngunit ang pagsusumikap niya ay tinalo ng walang babalang pagpasok ng pagkalalaki ni Javier sa kanyang kahinaan. Hinawi lang nito ang underwear niya sa ilalim ng gown at ang dibdib niyang kusang lumantad mula sa malalim na neckline ng itim niyang gown ay mabangis nitong nilamas. Halos mapunit ang lalamunan niya sa pag-ungol, tulad ng pagkababae niyang winasak nito ng walang pag-iisip. Panaghoy ang tanging nagagawa niya, habang umuulos ng magaspang at mabilis si Javier sa kailaliman niya. Bawat pagsulong nito ay sumasagad ng husto ang pagkalalaki nito, hanggang sa sumabog ang katas ng binata at inubos lahat sa kanya. Umigtad si Aya ng hawakan ni Rowena sa braso. Unahan kong rumolyo ang mga luha niya. Ayaw na sana niyang balikan ang bangungot na iyon. Pero nanariwa dahil sa muling pagtagpo ng landas nila ni Javier. She thought before it was rape, but then she realized it wasn't. Walang kasalanan si Javier. Siya lang ang dapat sisihin. Nasa ilalim ng impluensya ng alak at druga ang binata. Nawala ito sa sarili dahil sa kagagawan niya. Siya ang may matinong pag-iisip ng gabing iyon, pero dahil sa pagkasuklam niya kay Anne-Marie at sobrang pagmamahal niya kay Riva ay nagawa niya ang krimen. Mama? Aki, mahigpit niyang niyakap ang anak. Hindi pa ba sapat ang 7 taon na pagdurusa niya sa loob ng kulungan? Kailangan bang pati anak niya ay mawala sa kanya upang mabayaran niya ng lubos? Ang pagkakasalang iyon? Aki, huwag mong iwanan si Mama ha. Dito ka lang kay Mama kahit na anong mangyari, kay Mama ka lang, anak. Hindi ako mabubuhay kung mawawala ka sa akin. Humagulgol siya. Mama! Pati ang bata ay umiyak. Niyakap silang dalawa ni Rowena. Ano bang nangyayari sa'yo? Kung hindi ka magsasalita ay hindi kita maiintindihan. Wala siyang kasalanan, Auntie. Hindi niya ginusto ang nangyari ngayon. Wala siya sa sarili niya. Ako ang gumawa ng halimaw, ako. Nanangis siya.
Ilang buwan din siyang sumailalim sa counseling habang nasa kulungan siya dahil hindi siya makatulog ng maayos dati. Lagi siyang dinadalaw ng bangungot na siya rin naman ang gumawa. Natatakot siyang muling magbalik iyon. Mabuti na lang at naunawaan ng bata nang ipaliwanag niyang sa probinsya na lamang nila i-celebrate ang 7th birthday nito. Pagkatapos niyang makuha ang kanyang dokumento, ay agad siyang nagpaalam sa mga kasama niya sa selda at sumama sa jail guard patungo sa labas. Ang pananabik niyang muling makita, ang mundo ay natabunan na ng takot at gusto na lang niyang makalayo na sa lugar na iyon. Malayo kay Javier at sa posibilidad na malaman nito ang sekreto ni Va. Kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag habang lulan na ng taxi. Tinawagan ko si Miles at humingi ako ng paumanhin. Naintindihan naman daw niya, "Kinamusta ka nga pala? Baka makadalaw raw siya sa atin sa susunod na linggo." Binasag ni Rowena ang katahimikan. Tumango lamang siya at hinagkan sa ulo. Ang anak na nasa kanyang kandungan at nawiwili sa mga tanawin sa labas ng bintana. "Mama, where's my papa?" Biglang tanong ni Aki. Nanigas siya at para siyang sinuntok sa dibdib. Ngayon lang nagtanong ng ganoon ang bata. "I don't know where is my papa." "Mama, that man asked me the same question but I don't know where is my papa." Sumimanggot ito at tumingala sa kanya. Lalo siyang hindi makapagsalita. Ang lalaking tinutukoy ba nito ay si Javier? Wala sa sariling tumingin siya kay Rowena. Pagdating natin sa bahay, kailangan na nating pag-usapan ang tungkol sa bagay na iyan. Hindi makatutulong kung patuloy kang maglilihim, Aya. "I'm sorry, Auntie." Umiwas siya ng tingin at bumaling sa labas ng bintana. Kahit ang tiyahin niya ay hindi alam na si Javier ang ama ni Aki, walang ibang nakakaalam maliban sa kanya. Handa na ba siyang buksan ang lihim na iyon sa iba kahit nakamag-anak pa niya si Rowena? Nagbuhos ng alak sa whiskey glass. Si Javier at nilagok iyon habang hindi. Inaalis ang mga mata sa hard copies ng computer-aided. Designs ng bagong gusali ng Lextaliones Security Agency. Sa Cebu, he was done with the final touches. Pinasilip na niya iyon kay Eden kagabi at aprobado naman ng kapatid. "Jav, sino ito?" Pumasok sa kanyang kwarto si Viera, bitbit ang cellphone niya. Binawi niya paningin mula sa mga papel at bumaling sa ina. "Who's who, ma?" Ipinakita nito ang nasa screen ng cellphone. Ang anak ni Myre na kinunan niya ng picture kahapon. Kumunot ang kilay niya nang maalala ang sinabi ng bata. He is a boy but he looked like a girl. Mahaba ang buhok nitong may kulot at ang damit na suot ay pambabae rin. Hindi niya makuha ang punto kung bakit. Anak siya ng kakilala ko. Not just cute, darling. I am thinking because she looks familiar to me. Ngayon alam ko na kung bakit, kasi kamukhang kamukha mo siya nung bata ka. Natatawang sabi ni Vera. "Wait, kukunin ko ang phone ko. May ipapakita ako sa'yo." Ibinalik nito sa kanya ang sipi niya at lumabas ng silid. Kamukha niya ang bata? Lalong nagbuhol ang mga kilay ni Javier habang nakatuon sa picture. When he saw the kid back at the correctional, he too finds him familiar. Kaya nga niya ito nilapitan. Inisip niyang baka isa sa mga inaanak niya. Idagdag pa ang kakaibang bundol ng kaba sa kanya. It's raw and he can't explain. But now he understood why the child is familiar. Because he is looking at his own resemblance. Bumalik ang mama niya. "I know it's ridiculous. And there are instances about people having a look-alike, but this one is really different." Here, ipinakita nito sa kanya ang picture niya noong bata pa siya. "You're 7 in this photo. Just look at that. The resemblance is almost creepy, oh my God." Singap nito nang pagtabihin nila ang larawan niya at ang picture ng bata. His breathing went heavy. "It's unbelievable. Para silang pinagbiyak na bunga."